ang pinapapatay ng Panginoon, yung mga Palestinyo. Dahil sila magiging sakit ng tagiliran nila bandang huli. Nagiging tama yon dahil ngayon ang sakit ng Israel, mga Palestinyo. Kaya hindi kasalanan pumatay kung ang patay mo siguro ay masamang tao. Hindi po, mali yan kapatid. Tignan mo, nagpapakahulugan ka. Alam mo, maliligaw ka kapatid. Pag hindi ka nakinig sa akin, maliligaw ka. Yung Palestino ngayon, iba dun sa kaaway nila nung una. Iba naman yung Israel ngayon kaysa nung una. Yung Israel ngayon, hindi na sa Diyos yung bayan na yan, kapatid. Iba na ngayon ang Israel, iba-iba na nga relihiyon yan Marami pa nga dyan, di naniniwala kay Kristo Pinag-iisa mo Huwag mo pag-isahin yung nababasa mo sa Biblia at saka yung ngayon. Mali ka dyan, kapatid. At saka sabi mo, pinapapatay nila. Siguro hindi masama kung ang papatayin mo, yung mga kaaway mo. Bago na ang batas ngayon. Panahon na ng Kristiyano ngayon. Pakinggan mo sa 7:12 ng Eto. Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan ang kautusan. Yan, nang palitan ng pagkasaserdote, si Moises yung pinalitan, ang ipinalit si Kristo, kailangan palitan ng kautusan. Ngayon, ano ba ang kautusan ngayon ni Kristo? Tingnan mo, hindi ka kasi nagbabasa ng Biblia, kaya ligaw na ligaw yung sinasabi mo Sabi nung una, sabi ni Kristo, 5:43. Narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapupuotan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Kamo, iba ang batas ngayon sa panahong Kristiyano kaysa sa panahon ni Moises. Sa panahon ni Moises, love your neighbor, but hate your enemies. Yun ang utos kay Moises. Ibigin mo yung kapatid mo, pero kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngayon naman, ang sabi ni Kristo, datapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang kaaway nyo, idalangin nyo sa inyo'y umuusig. So iba na ang batas ngayon. Let us put that in English. Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. You see, you have to love your enemies. Kaya hindi na ngayon pwedeng pumatay, kapatid. Bawal ni Kristo ang pumatay. Pati nga kaaway, pinapaibig Ang gagawin mo sa kaaway, pag nagutom, papakainin mo. Pakinggan mo sa Roma, ganito naman ang sinasabi sa 12:20. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Kita mo, yan ang batas ngayon. If thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. Tamo, yan ang batas Kaya hindi ka na nga papatay ngayon bawal na pumatay. Huwag ka magpapakahulugan, kapatid, Napakarami mong ipapahamak, hindi lang ang sarili mo, pati yung maniniwala sa'yo. Binabalak ko rin na sumanib sa inyo. Walang alinlangan. Welcome ka, kapatid. Welcome ka. Sa At welcome ka sa amin. At ako'y natutuwa na makasama ka. Kung gusto mo, sama ka sa amin, mag-preacher ka. Kasi may mga preacher, hindi naman alam ang Biblia, nagpipreach na agad. Makakaligaw yon. Maraming mapapahamak pagka nakapagturo ka ng mali. Bawal kasi ng Diyos yung hindi tayo careful sa utos Pakinggan mo sa unang Timoteo 4:16. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Say, heed unto thyself and unto thy doctrine. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Mag-iingat ka sa sarili, sa inturo, at sa paggawa mo nito, sarili mo rin ang ililigtas mo, pati ng nakikinig sa iyo. Kaya ang anyaya ko sa iyo, kapatid, with two hands, wine-welcome kita. Kung gusto mo, mag-preacher ka, at ang totoo lang ang ituro mo, at maging dapat ka sana sa Diyos, kapatid.
Bradeli, magandang gabi. Magandang gabi po. Tatanong ko lang, Bradeli. Ano yung ba masasabi niyo doon sa pangyayari ngayon sa Israel? Yung bakit hindi matapos-tapos yung gera sa lugar na yun? Kasi nakasulat sa Biblia yun eh. Related din ba sa Bible yun? Oo. Kasi ang Israel, isang bansang mahal ng Diyos. Pero may warning ang Diyos sa kanila. Pagka silang hindi magtatapat sa kanyang mga palatuntunan at sa kanyang mga kahatulan, hindi sila magkakaroon ng katahimikan. Tignan mo hanggang ngayon. Hindi ba matatapos yung Bradeli? Hindi. Hanggang sa... Hindi nagtapat ang mga pagkaraan ni Kristo at mga apostol eh. Puro nagligo-ligo na ang Israelita eh. Yung iba nga, hindi na Kristiyano ngayon, Muslim na. Yung iba naman Pentateuch believer pa ang tawag nila, hindi sila naniniwala sa bagong tipan. Hindi, di ba, Bradeli, maraming mga religion na nakakapangyari doon sa lugar na yun? Oo. Wala, hindi magkakasundo-sundo yung mga yun. Panis. Hanggang maghukom, hindi magkakasundo-sundo. Hindi nila makikilala yung talagang totoo. Nasa Biblia yun eh. There will be a great religious war. Kasi meron akong narinig na isang na nagkomento na yung raw ay matatapos sa pamumuno raw ng isang tao. Kaya naitanong ko sa iyo. Sabi nila yon. Pero hindi yun ang sabi ng Biblia. I believe that the Bible is better in information than human beings. Kasi isipin mo, kung yun ay matatapos, dapat matapos yung religious indifferences. Para to end the war, let us end religious indifferences. Yung napaniwalaan na nila, ayaw na naman nilang baguhin eh. Tawa na nila. Oo, ganun ang sinasabi sa Biblia. Ikalawan Tesalonica 2. Pakinggan. Dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Kita mo, may mga tao nang talagang kasinungalingan ang gusto. Maihaalis mo pa ba? Nung piliin ng Diyos ang bansang Israel, sila ang pinakamaliit na bansa. Hindi naman kung mamili ang Diyos yung pinakamaganda, pinakamalaki, hindi ganon. Ang sabi po dun sa Deuteronomio 7:6, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, ng higit na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang, kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Nung piliin pala ng Diyos ang Israel, pinakamaliit pa siya sa lahat ng bayan eh. Yan po. Kaya hindi ang batayan ng pamimili ng Diyos yung malaki, halimbawa Amerika o Inglaterra o kaya ang Rusya, yung mayayaman, di yun. Ngayon may hula po dito sa ating bansa na dito magkakaroon ng bayan ng Diyos. May hula po. Basahin muna natin ang Mateo 21:43, kapatid. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Sabi po ni Kristo sa mga Kristiyano dun sa Israel nung una, sa mga Hudyo. Alam nyo kasi, yung Hudyo po ang pinili ng Diyos ang mga Israelita. Pero nung bago siya pumanik sa langit, sinabi ni Kristo sa mga Hudyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mawawala pala sa Israel ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Yun po sabi ni Kristo sa mga Israelita nung araw, sa mga Hudyo. Aalisin ng Diyos sa kanila yung kaharian ng Diyos, ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ngayon, ang isa pong bansa na po pwedeng tubuan o puntahan ng kaharian ng Diyos, ang isang bansa, yung sinasabi po sa Zacarias 8:7. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, aking ililigtas ang aking bayan
sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Ang posibilidad po, magliligtas ang Diyos sa lupaing silanganan at ganun din naman sa lupaing kalunuran. Pero nauuna yung silanganan eh. Ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan. Puntahan po natin yung silanganan, yung east. Alin sa mga bansa sa east o sa silanganan ang pwedeng doon tumubo ang katwiran ng Diyos? Pakinggan nyo sa Isaias 24, ganito po ang sinasabi sa 15. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Ayan, ang isang sinasabi pong hula, magaganap sa silanganan, luluwalhatiin sa silanganan yung pangalan ng Diyos ng Israel. Saan sa silanganan? Sa mga pulo ng dagat. Ang Pilipinas po mga pulo ng dagat. Wala naman pwedeng makatutol na ang Pilipinas mga pulo ng dagat Hindi naman tayo kontinente. Tayo'y arkipelago. Kaya nga ang tawag ni Rizal dito sa atin Perla del Mar de Oriente. O perlas ng dagat sa dakong silangan. Yun ay katuparan ng hula sa Isaias 24:15. May lilitaw na pagluwalhati o paglilingkod sa Diyos sa silanganan. At yan po, naniniwala kami, hindi naman para itaas ang amin sarili, kundi para magsabi ng totoo na dito sa Pilipinas, sa mga pulo ng dagat, sa silanganan, isa ang posibilidad sa Pilipinas magkakaroon ng totoong paglilingkod at pagluwalhati sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan. Yan. Isa po yan sa posibilidad. Kapatid na Eli, mula po dito sa Mackay, Australia, kasama po natin ang ating bisita, si Sister